Hello, good evening. This is Rain Manguera at ito ang Tech Diario para sa ulo ng mga balita. Sa Noypi Geeks, Cherry Mobile Aqua X now available for only 3,599 pesos. Mamaya pag-usapan natin kung ano ang specs nito at worth it ba sa 3,599 pesos itong Cherry Mobile Aqua X. Sa susunod na balita, from Geeks Guide, Redmi K50 Gaming with Snapdragon 8 Gen 1 10-bit AMOLED panel and 120 watts charging is now official. So, ito na ang gaming phone ng Xiaomi. Mamaya pag-usapan natin. At sa Hardware Times, AMD RDNA 2 GPU on Samsung Exynos 2200 gets destroyed by the Snapdragon 8 Gen 1 and its Adreno GPU. So, ang pinagmamalaki na may ray tracing daw na GPU ng Exynos from Samsung, walay. Mamaya usapan din natin. And finally, sa Noypi Geeks, European telcos eyes Philippines as Congress allows full foreign ownership. Pwede na daw na magmay-ari ng 100% ang mga European telco sa Pilipinas. Kung interesado ka sa mga ganitong balita, pag-usapan natin. Let's start. Unang-una sa Noypi Geeks sa panulat ni Patrick Cañete. Cherry Mobile Aqua X now available for 3,599 pesos. Wow, napakamura niyan. As in, mura talaga yan. Ito ang itsura niya, para may idea na agad kayo. Punta tayo sa specs kasi alam ko mas curious ko sa specs kung worth it ba ang 3,599 pesos sa kanyang specs. So, punta tayo sa specs. Ito, basic specs niya is Android 9 Pie. Hindi pa naman obsolete ang Android 9 ngayon. So, pwede pa yan. Hybrid lang. Or, pwedeng dual SIM pero walang memory card. Or, may memory card pero single SIM lang. That's hybrid. Ang screen size is 6.2 inch HD+. So, 720p. Not bad. Pwede na rin yan para makatipid sa battery. Teardrop display. Kita naman natin dito kanina. Yes, teardrop nga siya. Ito. Sunod is MediaTek P23. Okay, not bad. Di na rin naman ganun ka masama. 3GB RAM. Good. Buti naman. Kung 2GB to, actually medyo ma-turn off. Pero since 3GB to sa presyo 3,599, pwede na. 3,599, wala pang 4,000. My God, that's bargain na. ARM Mali G721 dual core na GPU. Internal storage niya is 32GB, 8MP yung front and 13MP naman yung rear camera with LED flash. 4G LTE naman siya with Wi-Fi, Bluetooth and 3,500 mAh na battery. I think personally, okay na to. Sulit na to sa 3,599. Meron ka ng 3GB na RAM ha. So, pwede na rin niya kahit paano for online, budget online schooling. Kasi kahit paano 3GB RAM is what? Pwede na sa multitasking. Again, for budget users. Okay, wag yung i-open dito yung pang flagship na chipset. This is 3,599 pesos lang. Pero anyway, kung interesado kayo sa details, link iwan ko sa video description para mabasa nyo ng buo itong news na ito. Okay? Sa susunod na balita, from Geeks Guide, sa panulat naman ni Peter Jan PJR Ikogo. Redmi K50 Gaming with Snapdragon 8 Gen 1. Yung latest na Snapdragon to 10-bit na AMOLED. I think ito yung one of the best ngayon na AMOLED ng available from Samsung. I'm not really sure pero I think ito yun. And 120 watts charging. Kung hindi ko nagkakamali, 120 watts charging is kaya niya mag-charge. Full charge ang isang smartphone from 10% to 100% around wala pang 30 minutes. So, anyway, ito ang itsura niya. Just in case na-curious na agad kayo. Okay, medyo malabo actually. Nakakita ako actually nito sa Facebook Kulay dilaw siya and with black accent. Ang angas, promise. Punta muna tayo nga sa specs. Ito ang specs niya actually. 8GB, 128GB. Ang full name niya is Redmi K50 Gaming with gaming na word. So, I assume na this is for full gaming talaga, literal na gaming phone ito. Nilagay nila yung word na yan paninindigan dapat nila yan. LPDDR5, UFS 3.1. Okay, pwede na rin. Dapat ginawan 3.2. Pero okay na yan, mabilis na yan. 3.1 is mabilis na yan. 120 watts charging, good. With 4,700 mAh na battery. Dolby Atmos, nice. Flicker sensor sa camera ito. 6.67 pala yung inch niya. Pwede na. Generally, ito na yung acceptable na size na para sa mga screen. Itong around 6.67 inch. Kasi mahaba naman. Pero sa mga kagaya kasi na mahilig sa malalaking screen, since mag-gaming na lang din naman, mas maganda, diba? Kaya mo talagang mapanood ng buo ang isang yung buong screen, diba? Pag nanonood yan, tulad dito 6.9, this is almost 7 inch, so diba? Ito lang yung sasakupin, ito nakikita niyo, ito lang sasakupin ng screen. Yan, ito lang sasakupin ng screen kapag so mas malaki yung view. That's why I prefer kung magi-gaming lang din naman ako. And Netflix and YouTube, malaki-laki naman ng konti ang screen, diba? So anyway,
Pero ang 6.67 is syempre hindi naman lahat kagaya ng kamay ko na malalaki. So 6.67 inch is I think the basic na size ng screen na para sa lahat. Okay, may maliliit na kamay din dyan. So 120 Hz refresh rate, good. 480 Hz pala yung touch sampling rate. Wow, talk about responsive. The in-display fingerprint reader, so kagaya siya ng aking LG, and 20 megapixel na selfie camera. IMX596 yan, so good na yan. Ngayon, punta naman tayo sa kanyang chipset. This is since this Redmi K50 Gaming, so 3 GHz ito na Snapdragon 8 Gen 1, new generation na GPU. Yeah, I think ito yata yung sinasabi nila na 30% na jump from Snapdragon 888 na GPU. Nung una ako nabalitaan nyo, nung una ito ay nag-overheat. Pero I think nakapagpadala na si Snapdragon ng fix para mabawasan na yung overheating issue. Pero we'll find out soon enough kapag naglabasan na ulit yung mga tests. Anyway, 4,700 mAh battery. Pwede na yan. Pwede na yan. Sana ginawang 5,000. 300 na lang, di ba sinagad no? Anyway, pwede na yan. 100% in just 17 minutes. Oh, pero syempre, ano pa rin yan, depende pa rin yan sa dami na nagra-run sa background. I-assume na natin na 20 to 30 minutes yan. Hindi yan 17 minutes. 17 minutes siguro sa una, kasi konti pa lang yung app. Pag tumatagal na yan, aabot na yan ng 30 minutes. Pero mabilis pa rin naman ng 30 minutes base sa mga kagaya natin na nakasanayan na yung 1 hour to 2 hours. Yung iba nga dyan, maabot na nga doon ng 3 to 4 hours pa. Wow, naman sira na yung charging pin siguro. The company's demo showed that it only took 37 minutes to fully charge the device. The handset can be fully charged from 0 to 100% in 17 minutes. While playing MOBA game, the company demo showed that it only took 37 minutes. So 0 to 100%, 17 minutes yon kung wala sigurong laro. Kasi while playing MOBA, sinabi dito, while playing MOBA, sinacharge siguro nila. Isang sentence lang comma dito. So while playing MOBA, 37 minutes bago siya ma-full charge. So, to keep the performance check, Xiaomi is using the dual vapor chamber. Kasi nga, kung may issue si Snapdragon 8 Gen 1 ng overheating, importante na mayroong ganito. Pero we'll see kung effective ito sa actual na test ng mga reviewers. So, a copper radiator placed right on top of the chipset, dual graphite sheets, stainless steel. Ang dami mesh materials. Parang gumawa na kayo ng bubong nito Stainless steel po. Ultra-wide shooter, 8 megapixel, at tapos ang telemacro is 2 meg. Dapat hindi na to sinasama The device also has dual JBL tuned stereo speakers. Okay, dual JBL na yan Wi-Fi 6E, 5G. Oh, nice. Wi-Fi 6E latest. 5G na mobile data, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM slots, and Android 12. Expected na price, just in case na curious na kayo. Ako, curious talaga ako, pero I'm not sure kung makakahawak ako ng ganito. Probably not. Ang pinaka-base na specs is around 26,000 pesos, 700. Yung 12GB na 128GB naman na variant is 29,000 pesos. And 12GB, 256GB na variant is 31,000 pesos. And finally, the pinaka-high-end nila, 12GB, 256GB. So, nagmahal siya dahil sa Mercedes-AMG F1 na magiging 34,000 siya. So, ito na lang siguro, 31,000 for pinaka-highest nila. 12GB, 256GB na variant. So, yun. Available na to in China starting February 18. So, kung kailan siya magiging available international, wala tayong pambalita. We'll find out soon. Okay, so February 18 sa China lang po. Anyway, kung interesado kayo, ang link nito nasa video description, basahin nyo na lang. So, susunod na balita naman ay ang From Hardware Times sa panulat ni... wala yata ang author. Wala. Basta galing siya sa Hardware Times. AMD RDNA 2 GPU on Samsung Exynos 2200 gets destroyed by the Snapdragon 8 Gen 1 and its Adreno GPU. Wow. Well, just to give you an idea kung bakit ganitong reaction ko is months before to i-release kasi medyo mataas ang hype nito Pero mo AMD, the chipset brand manufacturer na ginagamit sa CPU, sa laptop, using Windows, yung mga ganon, yung pang gaming talaga. Tapos, gagawa sila ng graphics card, GPU for Exynos. And then there was this recently na supported doon niya ray tracing. Ray tracing sa Android smartphone. Hindi pa nangyayari yata yun kung di ako nagkakamali. So that's grabe yung hype. Not to mention na si Exynos is medyo kulela talaga by what? By big margin compared sa mga Snapdragon na mga chipset and GPU. So this partnership with AMD at saka Samsung, syempre sobrang malaking expectation dyan ng mga kagaya ko ng mga medyo enthusiast, mga ganyan na hardware, so on so forth, in gaming.
although casual gamer lang ako, pero yeah, medyo ano ako dyan, siyempre binabantayan ko yan eh. So basta nababasa ko, ang dami mga comments, ang dami excited, and then here comes na pinapakita yung benchmarks, and lumalabas dito na mismo sa title nito gets destroyed by the Snapdragon 8 Gen 1. And alam niyo kung gaano kataas ang margin from here. Sabi dito 35% slower than the Adreno GPU on Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Okay? And ito pang pinakamasakit na part dyan, okay? Kung ikukumpara naman itong RDNA 2 na to from AMD na GPU sa last year na Exynos version. Last year compare ito ngayon si Samsung Exynos 2200. Ang baba lang ng difference, okay? Ito dito. Furthermore, the AMD RDNA 2 GPU, itong bago, is less than 1 FPS faster than the Mali GPU on the Exynos 2100. So, wala halos pinagbago. Kung mayroon man, sobrang liit ng difference from last year na performance. So, that's very disappointing. Parang, wala lang. Parang, wala. I don't know. Tingin ko, kailangan i-check ni Samsung ang kanilang chipset department, yung manufacturing sa Exynos. Walang nangyayari. We are expecting at least kahit man lang 10%, siguro man lang 10%, hindi naman siguro ganun kapangit yun. Pero wala, kahit 10%, wala siyang ganung improvement from last year. So, that's sad. So, ito. Makita nyo yung 3D Mark Wildlife Extreme na benchmark. Yung Exynos 2200, 1.841. Ang S21 from Exynos 2100, ito yung last year, nakikita nyo ba? 1.830, 1.841, tapos 1.830. Kita nyo ba ang difference? Halos, wala naman nabagsip. Tamo, kung titignan nyo yung guhit, halos pagkapantay lang din sila. So, and this is the Snapdragon 8 Gen 1. Oh, see? Ang layo ng difference from this, ang layo. Sa 3D Mark Wildlife, karon din. Okay? Hindi significant ang difference from last year. And sa Manhattan Offscreen, ganun din, hindi rin significant from last year. Kung bibili kayo ng Samsung and Exynos ang chipset, I would recommend na wag na kayo tumuloy unless na talagang loyal kayo kay Samsung, so push. Pero kung medyo critical kayo sa performance, don't go for the Exynos ng Samsung 2200. Wala, bumili na lang kayo ng last year's S21 Ultra. Ganun din naman yung mas mura pa. And finally, sa Noipy Geeks, sa panulat ni Patrick Cañete, European telcos eyes Philippine as Congress allows full foreign ownership. So, kung matatandaan nyo, bago makapasok dati si Dito sa mainstream na kasama na siya ngayon sa pang-apat na telco, kailangan bago sila makapasok, kasi Chinese si Dito bago makapasok, kailangan niya 60-40. 60 sa Pilipinas ang ownership, 40% ang ownership naman sa ibang yung foreign investor. So this time yata, yung bagong batas na naipasa na, a couple of telecommunication companies based on Europe are showing interest in entering the Philippines as Congress just allowed 100% full foreign ownership sa telco industry. Okay, so pwede nang pumasok. Last year yata ang mga dapat sana papasok ay sila Vodafone, Mobitel at Telenor from Norway. So, yun, hindi natuloy and karoon nga ng bidding and nanalo nga ang winner nga doon ay si Dito. So, hopefully, itong bago batas na to which allows foreign investors na magkaroon ng 100% ownership is magdodouble ng ating internet speed, which is very critical na siya and essential na siya. Talagang ang internet is part na talaga ng ating buhay, lalo na sa mga business and economy. Malaking part na kasi ang internet sa atin. So, having an improvement, big improvement, okay, although slow, pero at sana magkaroon ng improvement over the years na darating, ito ang makatulong, itong batas na ito ang makatulong sa ganung pangangailangan natin. So, pero abangan natin yan. I hope na within the susunod na mga 3 taon hanggang 5 taon is malaki na ang maging jump ng ating internet service. Yun muna today ang ating Tech Diaryo, kung saan nagmamarites tayo sa mga tech balita na nangyayari around the Philippines or at least related sa Pilipinas or magiging interesado kayo. Mga ganun. Mostly ganun pag-usapan natin ito. Hopefully, magawa ko na to more often. Kasi gumagawa na ako ngayon ng maraming adjustment para ma-accommodate ko ang 2 channel nang hindi masyadong nabubugbog ang aking oras at utak. Anyway, I hope support nyo pa rin tong Tech Diaryo and maybe we'll talk about more. Kung gusto nyo yung mga ganito, please don't forget to subscribe, like, and share.
I hope i-share nyo to please para medyo magkaroon uli ng buhay ang ating pagbabalita. This is Rain Manguera at ito ang Tech Diario. I'll talk to you again soon.